Mga kababayan, umpisahan agad natin. Oo, nako, eto na. Oo, kay Blue Flame and kay Sir Eduardo Alcantara and kay Ma'am Scarlett Barcelona Mamulait and kay Marites Natalio. And may love shout out po. Marietes. Ayan. And kay Jaslim and kay Ma'am Maria Lourdes Estrella. Ayan, may love shout out. So ito mga kababayan, no? O, isulat ko lang kung umpisahan natin para di ako malito at di tayo mawala. So ngayon mga kababayan, eto na. Kung naalala ninyo mga kababayan, akala siguro nila si Pulong ligtas na. Hindi. Ma'am Maria Santos, hello po. And kay Ma'am Adriana Malok, and kay Ma'am Yolanda Bunula, ayan, hello po. And kay Arlene Doroha, and kay Ma'am Emma Millares, ayan, and kay Ma'am Isabelita. Mga kababayan, kung naalala ninyo, hindi po ligtas si Pulong. Hindi po siya safe. Bakit? Siguro para sa akin ha, reaction ko lang ito, Ma'am Milagros, and kay Taxi Vlog. Siguro sa magkapatid na Duterte, si Kitty Duterte lang yata ang matitira sa kanilang hindi makukulong. Nako, bakit? Kung naalala ninyo mga kababayan, si Senator ay nagpadala ng sulat si Jimmy Guban, no? Sa ombudsman, para saan nga ba? Para buksan ang kaso ni Pulong at ni Manscarpio na magnetic lifter. Nako po, patay tayo dyan. At mga kababayan, ngayon, sabi mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na ang Davao City ay epicenter ng flood control kasi napakalaki daw ng budget ng Davao. Nako mga kababayan, eto na nga, lagay natin, 51 billion, Davao project. Ipaparinig muna natin mga kababayan kung ano ba yung 51 billion na yan. Pinaimbestigahan ng isang kongresista sa ombudsman ang mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng flood control project sa unang distrito ng Davao City. Alegasyon ni ACT Party List Representative Antonio Patricia, Tino, hello po. lumabas sa kanyang investigasyon na 80 questionableng mga proyekto ang mayroong overlap, doble ang pondo, wala sa lokasyon, walang detalye ang kontrata o hindi tapos. Sakop ng investigasyon ang 121 flood control project sa Davao 1st District mula 2019 hanggang 2022. Patay. 49 sa mga proyekto may insertions din umano sa Kamara, habang ang 10 ay walang otorisasyon sa ilalim ng General Appropriations Act. Kinwestiyon naman ni incumbent Davao 1st District Representative Paulo Duterte kung bakit namimili umano si Tino at kung bakit hindi inireklamo ang mga engineer, contractor at mga politiko na konektado sa mga questionableng flood control project nationwide. Bakit anya sa Davao City lang nakatutok si Tino habang hindi pinapansin ang anya ay mas malalaking kontrobersya na kinasasangkutan ng kasalukuyang administrasyon? Ngayon mga kababayan, alam nyo, ganyan talaga ang sagutan ng mga guilty. 'Di ba? Kasi bakit mga kababayan? Ganito lang yan. Kung ako kay Pulong kung wala kang tinatago, and then so be it. Hayaan mo si Tinyong mapagod. Hayaan mo si Tinyong magkalkal. Kasi alam mo sa sarili mo, simple lang yan, pareho lang sa impeachment ni Sara eh. Kung walang tinatago, di pakalkal mo. Di ba? Simple lang, di ba, mga kababayan? Mali ba ko o tama? Kung walang flood control ghost project, kung walang flood control anomaly sa Davao City 1st District na lugar ni Pulong, di pakalkal mo. Simple lang yan. Di ba? Bakit ang sagot ay, bakit Davao lang? Bakit hindi unahin yung ganito? Bakit hindi unahin yung ganyan? Ba't nagtuturo? Di ba? Huwag magturo. Bakit? Baka ikay manuno. Di ba, Ma'am Susan Vergara? Oo. Alam mo sa totoo, kung wala kang tinatago, hayaan mo, nakalkalin. Pero kung may tinatago ka, talagang
Gawain yan ng mga nabibisto, di ba, mga kababayan? Gawain ng mga nabibisto yan, mandadamay. Di ba, Ma'am Nini TV Vlog? Oh. Kasi di ba ganun naman talaga pag sa isang grupo, di ba, ng sindikato, kapag mahuli ang kasamahan, ilalaglag yung kasama para damay-damay na. Di ba? Ganun yan, di ba, Pulong? O ngayon, kung walang tinatago sa distrito, di hayaan mong si Tinyo mapagod. Di ba? O, ngayon, mga kababayan, dahil sa investigasyon na yan at dahil isinampa na nga ni Tinyo yan, mga kababayan, nasa ombudsman na. Nako po, patay ka niya. Ano ang sabi ni Ombudsman Buying Rimulya? Ang Davao City daw di umano epicenter sa flood control. So ano nga bang ibig sabihin ng epicenter? Gitna, sentro, pinagmulan, pinanggalingan, utak, mga kababayan, at puno. Yan ang ibig sabihin ng epicenter. Hindi epe ha, kasi lahi yung epe. Iba yung si epe, nangyayakap yun eh. Iba yung niyayakap ni epe. Pero nandyan lang din naman sa Davao, yung niyayakap niya. Yeah? Iba yung epicenter. Iba naman yung sinisenter ni epe eh. Nandyan din pa nan sa Davao. Oo, yung ini-epe-epe, sinenter-center ni epe. So ito mga kababayan, ito wala tayong sinabing pangalan, bato-bato sa langit. Yung sinisenter ni Epe, iba yun. Pag si Epe mang center, durug. Alam nyo, ito si Epe, nakita ko yung kanyang palabas. Kapag yumakap yun, durug. Durug talaga. Walay makatup na ambot. Continue. Ambot ni Mohanilit. Flood control, because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's just what I know. Well, we will check out the flood control. Pero may nakita na tayo for na ombudsman. As what I said in the committee is what I said. You need to give this to your dog right now. If you see them Patay tayo dyan. Nako. Ano nga bang pahiwatig dito? Mga kababayan, anong pahiwatig ni Buying Rimulya na sinabi niya, Flood control, because there's a big budget in the past in Davao City about flood control. That's just what I know. Well, we will check out the flood control there. Pero may nakita na tayo for na ombudsman. As what I said in the committee is what I said. Flood control, because there's a big budget. So basahin natin ha. Ma'am Dalisay Kamota, may galab shoutout po sa dyan, or sir. And kay Ma'am Angelina Lerio and kay Numa Humcook. Ayan, may galab shoutout. So basahin natin mga kababayan yung comment. Eto comment ito si Boying. Ito yung comment. So basahin ko lang ha. Sabi, yung tubig ng Davao umabot ng Manila, iba din makapokus sa goal. Yan ang sagot ng mga DDS. Pahiya na naman sila dito eh. Boying, kulay OB ka na naman. Ayan na. So, hindi na Bulacan based sa budget. Ito sa totoo lang, mga kababayan. Sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit na lahi at mga manyakis at dugyot. No? Sa mga hindi nakakaalam, year 2024 and 2025, ang pinakamalaking budget ay ang Bulacan. Pero yung year ng panahon ni Digong, ang pinakamalaking budget sa kasaysayan ng buong Pilipinas ay ang Davao City 1st District. Real talk. Sa mga DDS na, hindi na pala Bulacan. Tangina nyo, ang Bulacan 9 billion lang. Hinati-hati pa yan. Ang Davao City 1st District lang yan Tandaan ninyo, ang Davao City 3 distrito yan. 1, 2, 3. Isang distrito lang 51 billion. May makakatalo ba? Wala. Sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito. Gusto nyong malaman kung bakit? Ito Ito. Davao City 51 billion. Nako. Pinakamalaki na budget. Patay tayo dyan mga kababayan. Nako, pakinggan ninyo.
Oh, eto, continue. Pinaganda ko ang Davao by all means. Look at Davao now. Putang ina, pinaganda ang Davao. Ano sige man ipangitas 51 billion. Tara. 51 billion. Ako na lang yung ipakuha sa DPWH, kaya di mo nila kuhaon. Pulong. Ang 51 billion hinahanap ng tao, yung nakikita ang proyekto, hindi yung dinodrawing sa libro. Magkaiba ang nakalagay sa libro sa katotohanan. Bakit? Sa libro kasi, pag picturean mo yan, ito, yung buong haba na yan, lagyan mo ng metro, kilometro, centimeters, lagyan mo ng millimeter, lagyan mo ng kilometer, pwede mo nang ilagay dyan sa libro. Pero kapag in-inspection isa-isa yan, doon natin malalaman. Bakit? Ano bang malalaman natin? Either pag in-inspection yan, substandard. Minsan kasi hindi pa natin makikita yan eh. Tingnan nyo sa Ilocos Sur. Diba ang sabi, wala daw ganito, walang ganyan. Pero kamakailan lang nagsibigayan yung mga river dike. Nagsibagsakan. Kasi bakit? Nung nabagsak yung simento, walang laman. Kanipis-nipis. Tapos yung bakal siguro mabilang mo lang. Magkaiba yung drawing sa libro sa inspection. Kung naalala nyo, napamura nga si Secretary Vince Dizon. Anong sabi ni Secretary Vince Dizon? 7 taon ninyo itong ginaganito. Putang ina, 7 taon to, tenga. Naalala nyo naman yung pinuntan, umiiyak-iyak pa nga yung mga residente doon. Kasi daw nababahaan sila. Ito. Nako. Davao Project. Nako. Dizon. Ito. Dizon. Napamura. Nako, naging Japanese. Si Vince Dizon. Ay, wait lang mga kababayan. Davao City. Kita nyo mga kababayan? DPWH. Diba nakita nyo yun? Yung galit na galit si Dizon? Mga kababayan, bakit nawala yung video? Bilyon mga kababayan. Guys, ako ko ngayon ang report. Ayan. Kasi, ginamit baga ang report. Davao City Projects 2020-2022. May nitong question sa House of Representatives sa ilang hearing. So, dini nato makita ang tanang flood control projects sa Davao City. See? Klaro kayo na. Sa totoo lang klaro ko lang mga DDS, hindi kasi libro ang sagot dyan. Si Cayetano nga eh. Ang kapal din ng libro ni Cayetano. Pero nung inimbestigahan ni Lacson, ayun, natameme. Hindi na nag-live ceiling. Nagpagupit na ng bigote. Hindi naman sagot ang libro eh. Pinaganda ko ang Ano sige man ipangitas? Hindi pala baha ang magpapaluko sa ating bayan. Kundi kasakiman. Diba? Hindi baha ang makakalubog sa ating bayan, kundi ang kasakiman. Based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024 that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation.
COS said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH Mamaria Pehela at po. yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po. At we confirm those budgets. COS says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Narinig nyo? Si Saldico na mismo nagsabi, yung mali-malita ninyo, AI si Saldico, ito, original, Henry Omagadias. Pakinggan nyo. Sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya on the last 3 years. Go adds the average. Kita ninyo. Nakita ninyo mga kababayan? Saldico na mismo nagsabi, pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi siya milyon. Billion. Alam nyo na. Kaya nga sabi ni Sarah, hindi kami magnanakaw ng milyon. Bilyon ang nakawan sa gobyerno. Alam nyo na. Kababayan, kaya sabi ko, kung ganyan kakapal, kung ganyan kakapal, kung ganyan kakapal ang libro ng proyekto sa Davao City, ang tanong ngayon, bakit laging binabaha? Hindi naman nagsisinungaling ang bahay. Hindi nyo matatakpan ang tubig. Hindi nyo mapasinungalingan ang tubig. Kapal ng libro ng proyekto. Ang tanong, bakit may baha pa rin? So di ba dapat bago ka gumawa ng kayabangang proyekto, di ba dapat sugpuin mo yung pinaka-main problem? Yun din ang mali sa totoo lang mga kababayan. Kaya nga wala akong believe dyan sa libro na yan eh. Una, hindi pa ako pinanganak, baha na yung Davao. Hindi pa ako pinanganak yung Davao ang problema nila, baha. Ngayon, binigyan ka ng pagkakataon, ang presidente ay mismong taga Davao. Ang vice-presidente ay mismong taga Davao. Ialam naman nila simula nung namuno sila dyan, ang baha ang pinaka number 1 reason kung bakit ang Davao City ay laging pinupuna. Bukod sa baha, pangalawa, traffic. So bakit hindi sinolusyonan yan? Aanhin mo yung ganyan kakapal na libro ng proyekto. Ang tubig hindi nyo mapasinungalingan eh. Diba? Hindi nyo maitago yung tubig. Bakit? Kasi sa Davao, kunting ulan, ang Davao naging dagat. Buti pa nga sa Maynila, kunting ulan, swimming pool. Wala ka sa Davao, kunting ulan, dagat. Ngayon, bakit ka gagawa ng proyekto at bakit mo ipagyabang na makapal ang libro ng proyekto kung ang pinaka number 1 problem ay hindi mo inuna? Di ba mga kababayan, tanungin ko kayo ha, 51 billion ang budget.
Tapos may pinagyabang sila na makapal na libro. So ikaw, mga kababayan, tanungin kita, meron kang bahay. Meron kang bahay. Ang unang problema mo, ang butas ng bubong. Bakit ka magpapatiles at bibili ng aircon kung kapag umulan, ang unang problema mo ay yung tulo? Siyempre, unang bilhin mo yung yero. Palitan mo yun bago ka magpa-tiles at magpa-aircon. Di ba? Tama ba ako, mga kababayan, o mali? Paki-comment. Aanhin mo yung maganda yung bahay mo, pag naulan, puro naman planggana at tabo ang napunta sa sahig kay tumutulo. Di ba? Uunahin mo yung kagandahan ng tiles, uunahin mo yung kalamigan, tapos pag umulan, tabo at planggana ang nandyan sa hapag. Di ba? So, ganun po sa Davao dapat. Alam ko naman na hindi pa si Digong ang namuno dyan, hindi pa si Vicente Duterte ang namuno dyan, baha na ang problema sa Davao. Hindi pa ako pinanganak, putang ina. Elementary pa yung nanay ko eh. Baha na talagang problema dyan. Lumagpas na nga lang yung edad ko sa kalendaryo, baha pa rin. So bakit hindi baha ang unang sinolusyonan? Bakit ang ipinagmayabang yung makapal na libro? Di ba? Meron pang ang gym na 5 million pero walang pader eh, wala nga ang CR eh. Haligi at bubong lang. Yung sahig nga, butas-butas na nga, di ba, Ma'am Alin Sans? Bakit kaya ganun? Alam mo sa distrito mo na ang problema, baha. Bakit mas inuna mo yung tulay? Kahit na may tulay ka dyan, na 100 tulay, kung binaha yan, wala pa rin kwenta. Di ba, Ma'am Patricia? At saka sino bang hindi nakapunta ng Davao? Diyos ko, yung traffic sa Davao, my God. Sabi ko nga sa inyo, magkamali ka ng lusot, huli ka. Magulo ang kalsada sa kanila. Kaya nga ang ginawa ni BBM, binutas yung bundok eh. Binutas yung bundok, ginawa ng tunnel. Para yung 1 oras na biyahe, magiging 30 minutes na lang. Diba? Diyos ko, ipagmayabang mo yung makapal na libro. Pero yung number 1 problem sa distrito mo, yung bahay, hindi mo masolusyonan. Ano yun? Halimbawa, gusto mong bumili ng sasakyan. Binili mo kasi maganda ang itsura, pero yung gulong manipis na. So, anong unang bilhin mo? Malamang sa malamang yung gulong. Pag bumili ka ng sasakyan, unang titignan mo dyan, yung gulong. Hindi yung postura. Bakit? Unang tignan mo talaga dyan, yung gulong. Una. Ano ba ang unang kilos ng sasakyan? Di ba gulong? Pagkasunod yung makina. Pangatlo, yung hitsura. Kasi aanhin mo yung makina at hitsura, kung hindi mo naman mauwi sa bahay nyo. Bakit? Isang ikot lang, butas na, nipis na ang gulong, palitan mo agad, tignan mo agad. Sige, dito tayo sa medyo makapal-kapal ang gulong. Bakit ko nasabing gulong ang unang tignan? Bakit? Kasi yung sasakyan, maraming magkaparehong itsura niyan. Pero ang tignan mo yung gulong, parang karne. Bibili ka ng karne. Ano bang unang tignan mo? Di ba kung luma ba o bago? Pag bago, yun bilhin mo. Pag luma, alam mo nung butya, wag mo na bilhin. Magtai-tai ka niyan. Ganun yun, mga kababayan. Unang tignan mo gulong, tapos makina, tapos yung katawan. Bakit? Makina ang titignan mo. Paano mo iuwi sa bahay? May sabihin ng mga DDS, mali ka, makina ang una. Hindi ko naman sinabing brand new. Sinabi ko second hand. Kasi wala namang DDS makabili ng brand new. Ang ina, wala nga pera sa bangko, mag-brand new pa. Nayupak, mga ambisyosa. Sabihin ng mga DDS, mali ka. Unang tignan mo yung makina. Tanga. Hindi ko sinabing brand new, kaya wala kayong pang brand new. Tanga. Mga DDS na to, ambisyosa. Yung bumili nga ako ng Mustang, ang sabi agad sa akin ng DDS, bakit inuna yung kotse, hindi yung ilong? Tang-ina mo! Tang-ina mo ka. Unahin ko daw yung ilong ko magpagawa kaysa sa kotse. Pag umulan ba, yung ilong mo, matakpan mo ba yung katawan mo na hindi ka mabasa?
Tangina 'tong mga DDS, yung mindset ng mga DDS, no? Kaya nga hindi sila yung umuunlad sa buhay, hindi yung mayaman, eh. Kasi kapag may pera, ang unang ipagawa, ilong. Eh, pag wala kang bigas, masangla mo yung ilong mo, animal ka. Tangina to, gayahin nyo pa si Kitty. Alam na pangit kaya pinagawa yung ilong. Ako, kung bilang practical at may utak ka, unahin mo yung sasakyan. Bakit? Kung araw-araw may biyahe ka, hindi ka mainitan, hindi ka mabasa, sasakyan. Yung ilong kasi, after 10 years, kung wala kang pang-maintain yan, babaluktot yan, tatabingi yan. Tangina to mga DDS na to. Ha? Yun pala, mga kababayan, ang mindset ng DDS. Pag nagkapera, ilong. Ang inang yan. O, ito. Sunod, mga kababayan. So, alam nyo na, ha? Alam nyo na, mga kababayan. Mukhang, sa magkakapatid na Duterte, mukhang si Kitty na lang talaga matitira dyan na hindi makukulong.